Alright, bagamat malakas po ang ulan sa labas dito po sa Metro Manila, napakarami na naman ng ating mga kaibigan na nagsidagsaan dito sa Metropolis Star sa Alabang, Muntinlupa para mapanood ang ating semi-final round at maya po, mamayang gabi, yun naman ating finals. Johnny Archer on your left, Efren Bata Reyes with the red, or is that the orange 5? And he'll get the first break on dikit, pare. Layo. Exactly. Oo. Kahapon yung kanilang dalawa ni Django halos dikit din yung kanilang lag. Pareho po nagagawa yan na. Nabanggit nga sa atin ni kasamang Rolly Vicente na tumulong sa atin kahapon dito kasama si Anthony Sintay ay itong mesang ito para Dr. J, ito yung Grand Prix. Ito yung top of the line, the very top of the line. Pagkatapos nito, i-disassemble na ito at ibibigay sa atin dalawa. Hatiin. Payag naman ako, 6 na buwan sa akin, di ba? Okay lang sa'yo, di ba? Ayos yan. Okay, una po sa Sargo si Efren Bata Reyes. Remember that in their first meeting, pasok yun sa isa na. Sa corner pocket. In their first meeting 3 days ago, ay nanalo po si Efren doon over Johnny with a score at 11-7. Yun po, umpisa ng kalbaryo ni Johnny Archer dito sapagkat tatlong sunod-sunod na talo inabot nito Although kahapon medyo maganda laban binigay niya kay Elder Strickland, no? 11-9. Malas lang talaga palagay ko. Pero yung 11-5 niya kay Django, that was his worst game. Parang ang sama ng kanyang pocketing, pati yung kanyang mga diskarte, hindi magaganda. Kaya linampaso siya ni Django noong second day. Okay, sinoli ni Johnny Archer yung tisa ni Efren. Sabi niya, eto baka mabulsa ko. Parang tayo kuminsan yung lighter pag iniwan mo ganyan na napupulot. Madalas. Pati yung cellphone. Aba, kaya nangyari sa'yo. Oo, napulot. Hindi, pinulot yun Pinadya yun Kaya sinasabi sa'yo, huwag mo ilapag dyan dito na sa harapan ko Okay, matinding pinag-aaralan ni Johnny Archer. Yun pong safety na binigay sa kanya ni may pasok kasi ang 9 dito kasamang edge sa kombinasyon basta kita whether either from the banda or kung may kita may pasok doon at saka parang pwede pang tulungan ng numero 3 doon dahil nakaano sa butas yun kaya susukatan mo ng maganda kung kita yan parang double shot pa nga yan yung unot 9 to the corner pockets. Natin anong gagawin ni Johnny Archer. Hindi maganda pagka-placing ni dahil nakita So may combination shot siya. Uy, medyo mapakapal naman. Kaya kanina bago mo po si Efren, talagang sinipat niya na matagal Sabi niya, tama ba yung ginawa ko niya? Mukhang hindi. Oo, mukhang hindi. Dito, bagamat walang naipasok si Johnny Archer, mukhang konting kita, may konting kita, no? Tsaka may safety yan, no? Dahil walang direct pasok naman yung numero 1, no? You'd have to improvise here. Yan ang sinasabi natin, yung creativity nitong mga to, talagang mga mamamanghak Magugulat ka at talagang makukuha nila respeto mo Let's see what Efren comes up with. Well, yung white ball is gonna stay in that 3 area but that 1 ball is gonna come down here, no? Yan ang gusto niya mangyari yan. Tatakbo yung uno. Kailan lumusot dyan sa 9-4 and 8 yun, pero tumama ang konti. Kita pa rin, pero wala pa rin pasok. Maganda yung placing niya dahil yung white na iwan doon sa 3 area, no? 3 ba yan? 5 na naman ba yun? 3 yan. 3. Yung 5 nandun sa gitna. Ano sa kulay dito? Inaabot ka na ng nervyos dito. Sa dalawan to. 3 at saka 5. This is the first track at medyo na humahaba ito. Nakakailang tira pa lang sapagkat matagal-tagal bago magka-desisyon na kung ano ititira dahil sa panayang safety. Pinatalong pa ng bahagya ni Johnny Archer. Nabenta. Well, may intention siya nung papasukin yung 8 doon sa corner pocket, no? Using the rail. Kaso nagkatamaan doon sa numero 7. Inyo po napapanood ang ating slightly delayed telecast ng ating semi-final round. When we say slightly delayed, maybe an hour or 2, no? Yan lang po ang delay niyan. So,
Kung maaga pa ninyo ito napapanood, kung nasa mga bandang alas 3 pa lang kayo, aabot pa kayo sa... Uy! Uy, pumasok sa side. Yun! Sa side naman pala eh. Alam mo, naalala natin si Efren medyo nagmiminti siya ng mga ganong corner pockets ngayon ha. Oh. Natatawa na lang siya dahil hindi magandang mintis yun. Medyo nahaluan lang ng swerte. Pumasok sa side. Alam mo, kahapon napakaraming magic na tira na ginawa si Efren ha. At well, yung sinasadya, ito hindi sinasadya. Well, look at the 3 combination of 2 to the 3 sa corner pocket. Yung white ball tatama sa 4 yan. Yan. Okay. Gusto niya maiwan dyan yung white ball. Kaya kita mo sinukat niya doon sa 4 yun. No? That's a better shot. That was a good shot. At sweet na sweet, ano? Cool na cool yung pagkakatira niya ron. Pagkatapos ito yung 2, yung 4 po na nasa may bandang gitna. Yan ang tinatawag natin malamig na tira. Oo. Parang boses ni Johnny Matis. Nat King Cole. Fred Panopio. Mahilig ka na naman kumanta ng Misty. Ayan. Medyo sumaya din dun eh. Napakamot na naman si Efren. At dito, wala nang bukas eh. Pag natalo ka rito, ano ka na lang, kumbaga eh... Spectator. Oo, cheerleader ka na lang. Ang matatanggap mo, bukod sa $3,000, of course, masigabong na palakpakan. Kung mananalo ka, you will advance to the finals and have a crack at the $20,000 top prize. At garantisado, 10,000. $10 po yun. Ngayon pang panahon na ito. Baba, tagulan nga. Tagbagyo. Ayan. Una pong game, makukuha ni Efren Reyes over Johnny Archer. Ayan, nakita niyo naman yung mga kasuporta ni Efren. Mainit ang kanilang pagsuporta dito sa kanilang idolo. Alam natin itong si Efren transcends mga social barriers, Dr. J. Mga tagahanga nito, ABCDE. Kung merong SWS survey dito, abay 98% positive ito, palagay ko. Most probably, yung 2% baka hindi pa siya nakikilala. Yun yung mga, kung may pumasok sa corner. 8 yata yun eh. Yung uno, nakasubo nito. Yung uno, nakasubo. Ang importante, may pumasok. Tama, 8 nga yata yun. Yun, yun. Maganda pa magiging preparasyon ng bolay mano papuntang numero 2 dahil doon ang natural takbo ng white ball. Pamato. Ang tinitignan na lang niya yung numero 3 kung lusot, kung saan pwedeng papasukin yung numero 3. Ito masarap talaga eh. Kung pumasok yung uno doon, problema pa para kay Efren. Huwag kang didikit. Yan ang sabi niya. Dumikit pa yata. Medyo halos dumiretso pa. Hihilain niya yung white ball, no? Going back to the 3. It's gonna be an angle shot to the corner. Usually, this is not an easy shot for beginners, no? Yung ganyang klaseng angulo, mas gusto natin yung medyo tuwid. Pero sa kanilang mga masters, mas gusto nila yung mga ganito. Well, gusto nila yung tuwid. Pero yung sa ganito, ayan sinasabi dahil... he's been missing to the corner pockets. Pangalawa niya yan dito lang sa larong ito. Kanina yung uno doon sa unang rack. Dito naman, itong 3. Pang-ubos na yung posisyon ng bola. Ang naging problema doon, yung pagka-preparasyon niya doon sa 2, medyo halos hindi nakuha yung magandang angle na madaling pabalikin sa 3. So that was not a good angle that he had. No? Kaya hindi rin naging perfect yung... setup sa 3. Pero ito, nakuha niya yung talbog na yun. Papasok. O sabi mo nga, mukhang pang-ubos na ito para kay Johnny Archer to tie up the count, but he still has 4 more balls to take care of.
Medyo pinipigilan niya yung pamato. Sabi niya, tama na. Well, the only hard shot there is the one after the number 5. No? Yun lang ang... Yun nandun sa gilid. The green 6 ball. Medyo pag-apang na tira. Kahihilain niya yung white ball na yan para sa side na yung numero 7. Matinding error yun ni Efren. Yeah. Doon sa 3 ball kanina. It's good thing it happened early. Bagay, Winner at rack number 2, Johnny Archer. So mangyari pa mamaya. So kagad tinabla po ni Johnny Archer ang ating laban at 1-all. We'll be back with this semi-final round match after these reminders. Hapon sa atong mga higala sa kabisayan ng Mindanao, makinig ang inyong San Miguel Beer Philippines versus US International 9-Ball Challenge nga atong gihimo dire sa Alabang, Muntinlupa. Ito po ang semi-final round match between Efren Bata Reyes of the Philippines and Johnny Archer of the United States. A 1-all count, Johnny Archer to break. Foul ball, may pumasok. Dalawang sais. So, sabi ni Efren, thank you. Thank you. Merry Christmas din sa'yo. December na ngayon, December 2 na ngayong araw, pumasok yung 2 and 6. And when there is a foul, may pumasok, counted na yun. No? Except if it's number 9. Yeah, so... Now, if you're shooting number 9, tapos fumaul ka, talo ka na nun. No. Pumasok at Sa kabila na yun, sa kalaban na yun. Alalahanin po natin, race to 13 na po tayo dito sa ating semi-final round. Yan, nabibitin ng mga preparasyon ni Efren. First of all, patong yan. Pangalawa, hindi na niya madaling preparasyon yung 4 sa side. No? If it had been a little bit more, medyo madaling pitikin papuntang side para yung bola para maging side ball yung 4. Of course, there are a lot of options. 4 is still available at the corners. Both corners, actually. Or magpapaikot siya ng bola rito para bumalik dun sa 4. Binagsakan na lang niya. He'll just take a long shot here, corner pocket. Tumayo si Mike Lebron dahil meron tayo mga yebo, which is a foul if you hit the white ball or the object ball na gusto mong tirahin. No? Dapat mong tirahin pala. Ayan, ay pasok naman niya yung 4 doon sa corner. Ng preparasyon. Has to come down some more. Bitin na naman. Puro bitin na nangyari kay Efren dahil nga nagkamali ka sa isa. Tuloy-tuloy na. That was not an easy pocketing to decide. He wanted to make sure na pumasok yun. Ayaw niya mag-error na sumablay siya. May domino effect eh. Ito, duplete mangyayari ito. Banda to the other side pocket. Yan. That's a good shot. Now, it has to come down. Yun ang maganda ngayon. Ito, exactly. Yeah. Exactly, Otto. Around the word preparation. Straight ball. Halos straight ball. Halos, This is going to be the 3rd rack, and Efren Bata Reyes will take it. And a 1-game lead over Johnny Archer at 2-1. The score is now 2-1 in favor of Efren Bata Reyes. Semi-final round match, race to 13 po tayo ngayon. Pinapaalala lang natin, baka nasanay kayo sa race to 11. Doon sa elimination po yan, dito sa semis. At saka sa finals, race to 13 Race to 13. tayo. Well, it's understandable na haba mong konti to minimize yung parang tinasabi natin na tsambahan mo ako, di ba? Dahil sa maikling match, no? Dito, more or less, lumalabas talaga kung sino mas magaling. Actually, sa race to 11, pwede na rin no? Pero para mas masigurado, race to 13. Saka mas masisiyahan yung mga nanonood. Tama, Wala yata.
O yun. Yun, swerte. Pumasok yun, na-retro ko yun sa 1-3, pumasok. At andyan na sa... Binigay yung uno. Butas yung uno eh. Oh. Isipin mo, kung di pumasok yun, si Johnny Archer ang namamadaling pumunta sa mesa. Oo, kanya na naman yun. Makakapulot na naman siya rin sana. Alalahanin po ninyo, ang ating top prize is $20,000 US. Kailangan mo nang manalo ka rito sa semis para humarap ka doon sa finals. Mamaya maglalaban Earl Strickland at Django Bustamante. Parang napakaganda ng mga pairings, Dr. J. Itong si Efren at saka si Johnny Archer, para kilalang mga finesse players, no? Samantalang si Strickland naman at si Django, mga power players yan. Yeah. And at the same time, nagkahiwalay ang Filipino-Filipino. Right. It could be possible that it could be a US-US finals. Pwede rin. Or a Filipino-Filipino finals, no? Lahat ng posibilidad nandyan pa eh. And after this, medyo may pahinga tayo. So may mga exhibition matches tayo dito. Kung gusto niyo pumunta rito para mapanood ang si Michael Train. Yung pinapakita natin para sa inyo na ito raw eh, yan ang umuusbong na magaling na player sa Amerika. Bata pa, 25 lang yata ito, 23. Ang makakalaban niya si Ronnie Calamba, si Ronnie Alcano. Yeah, Michael Train is parang rated number 4 yata doon sa US. So medyo mataas ang rating na yun. At saka barkada ito ni Johnny Archer. Pareho silang taga North Carolina, I believe. Yeah, he's from Raleigh. Yung isa naman ay from Greensboro. Si Johnny. Ang gandang tira nun. I mean, dikit yun and perfect ang kanyang preparation. Ito yung 7. Labang po na isa si Efren Bata at 2-1 and he is poised to take a 2-game lead over Johnny Archer pagpasok nitong 9 balls sa corner pocket. 3-1 ang ating score in favor of Efren Bata. Reyes will have the continuation of this match in just a short while. Rack number 5 is next. Balik po tayo dito sa Metropolis Mall at napakaagang napuno nito mga panooran dito. Nakikita po ninyo si Efren Bata Reyes na nakikipagbiroan dito sa ating scorer na si Jimmy Chong at sa ating cameraman. Sabi niya, wag mong kuna mo yan, yung referee. Alam mo na ito si Bata kung minsan naiilang pag kinukunan eh. Yes, camera shy yung tinatawag natin. Pero minsan nasusubo na lang. Kasi lalo na pag nagpanalo ka, talagang ikaw ang focus of attention. No? May pumasok sa 5. Saka may pasok yung uno sa dulo niyan. Okay. So, tinan natin. Well, ito yung ating numero 1, partner. Pwede niyang pinahan sa dulo yan. At the same time, itong bola mano, pwede niyang dalhin dyan para sa numero 2. Yan, eksakto. Yan, mga lumalabas na tira niya. Nag-usap yata kayo ni Efren. Kahapon, yung mga ginawa ni Rolly dyan, puro sinalungat ni Efren eh. Hindi ginawa eh. Anyway, alam mo, kanya-kanyang diskarte yan eh. Di ba? There are different preparations to a shot. Maraming posibilidad eh, no? Nangyayari is, matagal na rin ako nagko-cover dito, di ba? Medyo nababasa mo na. Saka ito, partner, bata pa ako, napapanood ko na ito. Si Efren. Matayo pa nga ako sa lamesa para mapanood ko lang siya nun eh. Kasi, siyempre, di ba, maraming crowd yan. So, you have to go over other tables to be able to watch him, no? Pareho na ginagawa ng ilan natin mga kaibigan dito na medyo nahuli ng konti. Sabi nga natin, kung mahuli ka, siguraduhin mo mahaba leg mo dahil mahihirapan ka manood. Okay, akit mo ba ka sa escalator? Ito, si Efren. 4 ball to the side. Well, it has to be a combination of 6 to 7 to the side pocket now. Para niya ilinagay yung bola ron, alam niya 1 ball yun, no?
One ball nga. Hindi naman niya ilalagay doon. Oo. Kaya medyo may umugong dito. Dapat ganun ang preparasyon nun. Kombinasyon na ginawa niya. Sabihin ni Efren, kayo na tumira. Ayaw nyo nang ganun eh. Gusto nyo pahirapan ko ba sarili ko eh. Binibigyan din ng, kumbaga, lesson yung mga, ganun pala yun. Ba't mo pinahihirapan? Di ba there was a time I thought na may iba pang tira pero yun pala may kombinasyon na rin. Umarachada. Tatlong sunod-sunod na panalo ni Efren Bata Reyes to take a 4-1 lead over Johnny Archer in our semi-final round match. Dito po sa ating Something Out Beer US versus Philippines International 9-Ball Challenge na ginaganap po sa Metropolis Mall sa Alamang, Muntinlupa. Maganda ng hapon pong muli sa lahat ng sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ano po ang panahon din dyan sa inyo? Dito po ay maulan. Alam natin, ang galing yung bagyo sa Toyang, no? Sa Mindanao, Visayas. Tinanong ko naman sa mga kaibigan ko sa Tacloban, okay lang naman daw, hindi naman masyado. Pero doon sa may Southern Leyte, sa may Maasin, Kabalian, hinaot nga naaka mo sa maayong kahintang, mga higala diha sa Southern Leyte. Doon daw tumama eh. Uy, ito, hindi tumama na, maganda rin sa butas. So, mananatili po yung 5 yan, ano? Oo, sa butas. Doon. Well, it's not, even though kalatang bola, it's not an easy rack. You can see 6 and 8 and 7 are almost on the same rail, no? One is, maganda rin ang pasok ng uno dito sa dulo, but he also has to have a good preparation in the middle of the table for the number 2 to the same corner pocket. Pagagapangin mo yan and you want the 2 to be... malas naman si Johnny. Pasok na eh, no? Oo, hipa mo na lang yan. Papasok na yan eh. Tsaka hindi naman sumayad ng ganong kasama eh. Dahil kung malayo ang sayad, alam mo walang pasok. Pero hindi naman sumayad ng ganon eh. Ito, panoorin natin. Ayan. Hindi naman sumayad. Hindi naman sumayad. Nagulat ako bakit hindi pumasok yun. So talagang manipis ang pagkatira niya nun. Alam mo, kahapon, ewan ko, napanood mo, yung pamato niya, nabitin doon sa butas. Naglalakad na siya, bigyan na hulog. Well, kaya lumalakad yun dahil pag nandun na siya, tumumbok na siya, kahit mahulog yung pwede niya ibalik. Actually, ang rule nila, 10 seconds. Pag parang goal pa. Mga 5 6 seconds lang, nahulog. Although, medyo nareklamo niya, kinlarify niya, so we had to replay it sa natural time, sa normal speed. At, yun, nakita na namin na malayo sa 10 seconds. Walang buenas. Talagang yun ang sinasabi natin, ano, na parang inalat talaga ito si Johnny Archer kahapon. He could have won the match easily. At kahit si Earl Strickland, sinabi niya, I think I won this match by luck. By sheer luck. By sheer luck, oo. Side po. Sa dulo niya kinuha. Sinasabi niya ni Strickland, yung panalo niya kay Efren, by talent daw yun. Pero yung kay Archer, by luck. At 3 cushion preparation niya, iikot yung white ball. Tingnan 1, 2, 3 para papunta sa 4. Yan. So, yan ang gusto ng player na mapreparahan niya yung tira niya na hindi na siya masyado mahihirapan. Only problem now is the 5 to the 6. No? Yan. Kaya linapit pa niya. Masasaltik niya papuntang sa isyon. Ingatan lang niya wag ko cover sa 8. Doon sa area na yon, just between the 8 and the 6. No accidents ang ginawa niya. Even though a little bit more of an angle, iniwas naman niya may aksidente. So, sa 8 sa corner. Okay. Maraming nervyoso rito. Kakape kasi. Masyado magkakape. Okay lang yung 1, 2 tasa. Pero kung mga 8, 9, ninervyosin ka talaga. Yun nga, paglalaro ko ng golf, naiiwasan ko magpat sa umaga, magkape sa umaga dahil ang pating sumasama. Ganun. May mga tao naman kasi hindi magising kung hindi magkakape. Sampaling ko na lang. Yung parang lang, tapik lang. Hindi naman yung Delikado, baka gumanti ka. Yun na nga, parang pagpagising lang. Magulat eh. Ganda. Yung mga O's and A's. Rumaratyada yata si Efren dito. Pang-apat na sunod niya kung sakasakali. Yun na nga.
Winner and rack number 6. For 4 straight games here by Efren Bata Reyes to take a 4-game lead over Johnny Archer in your San Miguel Beer RP versus U.S. International 9-Ball Challenge. We'll be right back. 9-ball action at its best dito po sa ating tournament ito, the San Miguel Beer RP versus U.S. International 9-Ball Challenge. Medyo panahon na po ng Kapaskuhan. At ito nga, sinasabing magandang regalo sa atin, maagang regalo. Ito, parang gusto magpa-picture taking doon sa ano. Sinasabi ko nga, pagka nandiyan kayo, dadalawa lang kayo, pareho kayo lalaki, baka mapagkakalat ka dyan. Pwesto-pwesto kayo dyan eh. Salbahe ka talaga, pare. Nung sa taas yun, no? Ito, may Christmas tree naman dito, pero maliit-liit. Marami ng mga dekorasyon dito sa Metropolis Mall. Yung mga stars natin, yung mga parol natin. By the way, pare, yung ating kasama sa Red Bull, si Kirk Collier. Ang dami niyang piniling Christmas lights at parol dito, dadali niya daw sa Amerika. Uwi ba siya? About the middle of December. Ganun yung trainer ng Batang Red Bull. Kasi doon, unang-una doon, mahirap maganap. Pangalawa, masyadong mahal. Dito, napakamura, no? Maisipan lang natin yung ma-export natin. Yes. Marami tayong mga kaibigang balikbayan na kahit umuwi sila dito ng Abril, Mayo, namimili na yan ang mga pang-dekorasyon dahil kakaiba sila doon eh, pagdating doon sa Amerika. Hinahangaan sila. Samantala, doon po sa break ni Efren Bata Reyes ay walang pumasok. Ito, pagkakataon ni Johnny Archer to, medyo matagal-tagal na hindi nakakapunta sa mesa to eh. Kailangan talaga gumising na siya, no? Oo. Yung tinatawag nating paano mag-go Johnny Go yan. Oo. Lundagin mo, baby. Kape. Ito, medyo pinag-aaralan dito ni Johnny kung anong mangyayari pagkatapos niyang maipasok ang uno. Alam, maaga siya gumising dito. Katulad nung laban niya kay Django, nahilo siya. Oo. Bandang end stage, parang linalaro na lang siya ni Django. At wala na siyang magawang tama. Tulad nito, hindi maganda pagka-preparasyon sa dos. So, magsa-safety yan. No? Malamang i-safety niyan, itatago niya yung white ball, ididikit niya doon sa 4 ball, tutulak lang niya yung 2. Pwedeng ganon, klaseng diskarte dyan. Patataguin na lang yung white ball sa 4. That's one of the ways to do it. Kung babagsakan mo, kung titira ka na mas malakas, doon rin pupunta yung white ball, pero tatakbo yung dos. Hindi, gusto pa yata mag-combination, no? Suicide na. Hindi, placing yun. Tirang ano na eh. Tirang ano na yan eh. Didikit sa 3. Kung pumasok yun, di siya pa rin na may problema. Buti na lang sa kanya, hindi rin pumasok. I don't think gusto niyang bigyan ng mga safety na madali na pwedeng patamain ni Efren. Dahil alam niya, napakagaling magpatama ng bola nito kahit cover. So ngayon, binibigyan niya ng dahilan para difficult shots. Oh. Difficult shots. Yung pwedeng magka-error si Efren. Kumbaga, sinasabi niya, for quite a time in this match, you've been having your way. Mukhang minamani-mani mo ko kanina, bigyan kita ng isang mahirap para naman mabagong diskarte mo. Actually, maganda safety yun dahil it has to be through the rail na patamain niya yung numero 2. Kailangan milag sa 6 and 7 yan. Daming dadaanan, ano? Baka pumasok pa yan. Kala ko pumasok. Kaya sinusukat ni Efren yun dahil may patama yun na of course may pasok, no? Oo. So, Johnny Archer was also a special guest in the PBA kahapon dyan sa Inares. Parati nanonood, ano? Nag-ano pa nga siya nag-blindfold shooting pa nga siya. Wala siyang tinamaan na hangin. Na ring, puro hangin na tinamaan niya. Kasama rin si Michael Coltrane. Saka yung mga ibang mga VIPs na nandito. Late nga sila dahil medyo nga matraffic kahapon. Ang gandang tira nun. Using the 8 to stop the white ball from moving. Medyo matraffic, Friday pa. Yan naman sinasabi natin itong si Johnny Archer. Sabi niya, mga 10 beses na siyang nakakapunta rin sa Pilipinas. Ito, hindi na ito stranghero sa atin. Ano? Hindi na dayuhan to. At maganda, pleasant ang disposition niya. Kaya malapit din siya sa mga Pilipino. Hindi siya tinutuya, hindi siya
ginugulo ng mga Pilipino dahil kaibigan natin ng Pilipinas. He looks tall on the screen, but he's not really tall. I was beside him, medyo... I'm a little taller than he is, actually. Ganun? Yeah. I think, yeah. Tabi kami. No? Mga pareho lang siguro kami yan. Matangkad ko sa akin Gandang pina. Johnny's just got to get some rhythm in his game, you know. Just like any athlete, pag nakuha mo yung kumpiyansa at saka yung rhythm mo, mag-iiba eh. So, matinding ratsyada, medyo mag-iiba na yan. Alam naman natin, sa talent, wala namang question yun. Talaga namang akalain mo, naging Player of the Year, naging US Open Champion, naging World 9-pool champion, 9-ball champion. Madami na rin pala siyang dekorasyon. Madami, namumutik-tik na rin to. Ayan, straight ball, halos sa 9. Nangiti siya sa wakas. Sabi niya, gano'n nakakuha rin. After the second game, dito na sa rack number 7, nakakuha. Itong si Johnny Archer, making it a 2-5 game or 5-2 in favor of Efren Bata Reyes. At ito, bibreak naman si Johnny Archer dito. Una natin nakita ito, Dr. J, noong mga 1994, ano? Doon tayo sa Ninoy Aquino, Team US versus Team Philippines. Well, he led parang he was the captain even. Si Mike Lebron ang captain noon. But he was one of the youngest players. Yes. But I thought that he was the best, no? He was the number 1 then. Kala na sila Kim Davenport, si Jim Rempe. But Johnny was the best. Yes, pinakita naman niya talaga ron. Samantala, pumasok po yung tres, no? Sa break na yun. Tsaka may pasok yung uno sa side para kay Johnny Archer. So, pretty good break. 5 and 6 are almost together. They're near the side pocket. Walang halos bumba na bola rito, pero lang yung pumasok at saka yung numero 1, no? The other half of the table. Hindi naman sinasabi ni Rolly Vicente na isa siguro, Accident na kaagad. Nakadikit pero sa halos sa face, ano? Now he has to use the rail para patamain yung numero 2. And it's kailangan umangat pa siya sa lamesa, no? Good shot pero foul. Delikado na naman siya rito. Yan ang sinasabi natin na medyo maalat ang dating ng pwede siya maligo, malapit lang dito. baka naman tubig alat din niya nandiyan. Di ba, malapit lang dito yung mga hot springs. Sa bagay, tabang yan. Hirap kung sa beach mo dali niya, maalat din yun. Di ba, may kasabihan ng mga Pilipino, baga minamalas ka, maligo ka muna. Maligo mo yan. Pag sinuswerte ka naman, huwag ka maliligo. Don't papalit ng damit, di ba? Efren laughing because hindi niya nailagay yung white ball at a better angle for the 4 going to the 5, no? And he might have to use the tiririt here. Well, he wanted to use the left hand, pero very bad angle, Well, sampa niya yung sarili niya dyan sa mesa, no? So he has to use the bridge. Inabuto mo sa kanya ni Spanish Mike Lebron. Ayun, pagtyagaan mo na yung 5, whether side or corner pocket dyan. No? Pagtyagaan mo na, huwag mo na patakbuhin pa masyado. Kasama pala natin ang mighty band dito, no? Oo, tagal na. Unang araw pa lang. Bagsak sa side. Pagtyagaan na niya yun. Nairaos naman
Six to the corner with some body English from Efren Bata Reyes. Well, in the beginning, he was missing shots to the corner pocket, Correct. especially of those kind of nature. Kaya nga parang siyempre, baski na paano, naiilang ka, gusto mong tulungan. Oo. Kung tayo sasablay ng ganyan, di naman mahirap yan para sa akin. Yeah, you just have to get past it. No? After You one have or to two. conquer your fears. Yan ang sinasabi natin yung mga corner pockets. Yung pangatlong beses, dyan sa butas na yan mismo. Pangatlo na yan. Parang na mamatanda siya doon sa butas na yun. No? Well, again, it's difficult, Ed, because dito hindi niya naiiwas yung white ball. Parang patong sa 9, di ba? So, ibang klaseng plangketa ang gagamitin mo. Doon siya na ilang. He did not have a good shot from the 7 preparing for the 8. Layo ng saya. Layo ng tira ni Johnny. Layo ng tira. Natatawa na lang si Johnny. That's not his shot at all. I mean, kung ganyan, baski na kung ganyan talaga titira niya kay Ronnie Alcano, matatalo siya. I mean, layo eh. Layo eh. Walang conviction yung tira, no? Yung pagkatalo niya ng 3 dikit, parang nahilo. Parang it's still in his mind. He has a phobia in his brains. Yung mental na, no? And you know, you give the former #1 player in the world things like that, you're in trouble, man. Well, according to Earl Strickland, he still considers Efren Reyes as the greatest player in the world. Ranking-wise, he's no longer #1 because he's not competing there on the regular basis. Pero yung respeto nandiyan. Bigyan mo siya ng ganyang pagkakataon. Good break. All right, it is a 6-2 lead here for Efren Bata Reyes. Napulutan na naman niya si Johnny Archer. Kaya Johnny na dapat yun. Pero, well, breaks of the game, kumbaga. We'll have more of this right after some reminders. The final round match po ni Efren Bata Reyes at ni Johnny Archer dito po sa Metropolis Mall. Ayan, tuwan-tuwa po itong mga batang narito. Johnny Archer struggling in this match. Dr. J, he is down 6-2 or 2-6 after 8 racks. Marami siya masyadong sablay. Yung kanina, yung huli, no? Medyo pati parang preparasyon di maganda. Kung kumanto yung 7. Hindi naman binenta yung numero 1. Alam mo, sa itsura ni Johnny, no? Para bang ang pakiramdam niya wala, ayaw talaga eh. Sana ma-overcome niya yung feeling na gano'n. Baka may dinadamdam naman pare. Hindi natin alam. Health-wise siguro hindi naman dahil he looks okay and he was so happy last night sa PBA. Even when he came in, he was really parang halos tumatakbo pa nga eh. Ito, magandang safety siguro ito. It is. It went through the 3, 4, and 9. Ito, pinag-iisip si Efren Bata Reyes. That's a good shot. Alam mo yun, kung di tumama sa 8 nun, si Johnny pa magkakaroon ng problema dahil pupunta sa ibabaw yun. And magko-cover ng 3 and 9 yung numero 1 na yun eh. Dito sa ibabaw ng mesa, no? Doon sa where the 8 ball is right now. Siguro yun ang gusto mangyari ni actually tumama eh. Tumama sa 8 lang. Pero ito, may konting kita sa 1. You see a counter safety here. He just has to study it. Put the 1 ball behind the 2 ball, make the white ball travel. Ayan. Tatago sa likod ng 2, tatakbo yung white. Sakli. Sakli po, pare. Pinag-uusap kami niyan eh. Yung swerte talaga si Efren.
Ganda pa rin sa YouTube. Pero, well, humahaba naman itong rack nito at humuugong ang mga tao rito. Sabi nila, ano kaya yun? Ginawa ba talaga yun? Pero doon sa ngiti ni Efren, sabi niya siguro may nag-aalaga pa rin sa akin. You got a little angel up there right now. Johnny Archer naman. Angeles kasi ito, di ba? Yes, Angeles. You got a little angel. City of Angels. Konting mas para patamain off the banda. Yan, kailan sa banda. Banda! One of the best shots in the tournament is definitely one of the best for Johnny Archer. That ought to kickstart something here for Johnny. Pag naubos niya ito, that should really give him a lot of confidence. Dapat yan, kailangan ubusin niya na dahil binigyan na siya ng pagandang pagkakataon dito. Okay. Yung 4 nandun, yung katabi ng 3, oh. Well, iiwasan mo lang na tumama sa 9 yun na mabibiti ang preparasyon mo. You want to take the 4 into the other corner pocket. So, iiwas mo lang dyan. Yan. You have now a 4 to the corner pocket. Tutulak mo lang yan afterwards and 5 on the side pocket. May langaw yata. O may dumi. Kanina pa medyo nakikita ni... Baka may dumi yung bola. Yung pamato. Naiilang siya meron kumakapit sigurong insect doon. Baka gamo-gamo. Ngayon na nakakita ng gamo-gamo. Tutulak mo lang yan. 5 to the side pocket na yan. Ganda ang preparasyon niya doon sa 4. Ito, nag-iiba ng tumbok ni Johnny. And if he wins this particular game, he deserves it because he came up with a beautiful shot to pocket the 1 into the corner pocket. Pinaikot. Around the world. Huwag kang masyadong didikit. Baka mabitin. Tinuktukan pa niya ng mesa. Naka lang. Para mama, may babawa. Yan, maraming pumapara dyan. Sobra naman sila. Wala nang sumasakay. Nakahinto pa rin. Kasi may alabang exit. Yung mga traffic agent. Nakalagay ko naman. Nakikita ninyo. Nakaharang sila lahat dyan. Kunyari, nagta-traffic, hindi naman tinitignan yung mga nakahintong bus dyan. Actually, I read in the papers a couple of days ago, meron yata silang gagawa yung mga bagong scheme dyan, para medyo there's too much traffic from the toll gate coming in here. Hindi naman dapat, Dr. J. Nasa nakita natin Di ba pagkalagpas natin, tuloy-tuloy na. Ibig sabihin, nandun yung bottleneck. Bakit? Dahil hindi umaalis yung mga bus. Diyan po sa Alabang Exit, pinananawagan po namin. Si Mayor, sino ba Mayor mo na Presnedy? Ayan, asikaso naman ho dyan. Parati na lang. 4 na araw na tayo sunod-sunod, Dr. J, na nandito Kaya napapansin natin paano yung mga dito nakatira? Araw-araw. Minsan, linalakad na lang nila, no? Oo. Ito, sumagot na. Oy, Ed, tigilan na. Oo, sabi. Umuwi ka sa Quezon City. Okay, si kasamang Anthony nagpadala ng message sa atin. Mabuti naman at magaling na yung kanyang baby. Oo nga, nabanggit na niya sa akin kahapon na nasa ospital yata. Pinagdasal din naman natin. Yung tirang una banda ginawa ni Johnny Archer doon. Palakas konti. So, ibis na maside na lang yung 9 na madaling-madali, bumaba pa dito sa ilalim. So, ito, pag-iisipan pa ni... this is not an easy shot here at all. He's gonna take some time looking at this. Ramir, makikitaan muna dyan. Makikitaan. Ako yata titira, sabi niya. Hindi yata ikaw. Yung camera ba natin? Akala ni Ramir, madaling tira yan. Pipinahan mo sa side yan. Pwedeng umiscratch yung white ball na yan. So, yun ang mahirap. Babandahin mo ngayon. Pag hindi pumasok, goodbye. Ganyan, marami. You cannot get it on the same corner pocket dahil malamang umiscratch yung white ball na yan.
Naging mahirap na tira ito. Ang hirap na nangyari sa kanya after Masakit, no? Last ball na eh. Tsaka kapabinigyan ng problema. fried rice pa naman ito. Fried rice ba? Yang chow. Yang chow. Sarap nun. Yang chow ito. Pag ito nasaing yung tapunta sa iba, yang chow ito. Lagyan mo ng chili garlic sauce. Masarap yun. Yeah. Pwede rin yung duplete ito. Pero pipi na. Delikado itong tira niya nito. Sabi sa'yo pare, mahirap na tira yan. Pero yung tira niya, insurance na ginawa niya ron. Pinahirapan din niya. Hindi rin madali para kay Efren to. Parang talagang siniguro niya, Ed, na magiging manipis yun. Para pag sablay, babalik lang doon. Ang hirap na tira yung baka kala mo. Diba, mayang chow ito. Ito, baka isa, tingnan natin kung i-placing ni Efren, iduduplete doon sa corner pocket ng ibabanda. Pero hindi niya masyadong sinukat eh. Baka, yan, double shot. Double. Sabi siya, Yang Chow, pare. Teka. Wala yan. Yang Chow na yun eh. Sabi ni Efren, medyo napangiwi po si Efren eh. Teka, sabi niya gano'n. Pero matindi rin ang ginagawa ni Efren ngayon dito. Si Johnny Archer, hindi pa rin nagbabago yung, kumbaga, yung alat eh, no? Oo. Ito, tinan mo yung reaction ni Efren dito. Nako, sabi niya. Mata niya, pakyut, ha? Pakyut ka, ha? Ano, papasok ka? Sabi niya. Yun, hindi mo matok. Well, you can see that if Efren had missed, the white ball would have been on the other side. And that 9 would have come back to the middle, to the top of the table. No? Talagang kinakapitan ng swerte ito, ha? Yung sinisiguro niya, huwag kayo scratch. Basta hindi kami scratch, may laban na tayo. May tagway. The score, ladies and gentlemen, is 7-2 in favor of Efren Bata Reyes in a race to 13. Semi-final round match po ito. Ang mananalo rito will go up against the winner of the Strickland Bustamante match for the finals. Sila na po maglalaban sa kampyonato. Saka iba na yung mauna. Sabi niya, syempre. Ako papahinga din. Ito pa si Earl, the Pearl Strickland. Sino ba kausap nito? Ito natin si Rolly Vicente na si Rolly ba? katabi. Tsaka si Maro. Si Maro. Tapos ang makikita natin dito kay Johnny Archer probably is a push shot. Ipupush ito. He'll push this. There's no safety dahil nakakanto yan. Hindi kita yung unod yan eh. So he'll push it. He just push. Efren has the option of shooting this or giving it back to Johnny Archer. Alala ko yung Yang Chow, paborito ng anak ko si Alfred. Ako, gusto ko yan. Pati si Bambam, gusto yan. Yang Chow. Malamag, nagsama yung dalawang anak natin, kulang ang dating galawa. Hindi pa tayo nakakain. Tigalawa sila. White rice na lang tayo, buddy. Kaya tutong pa mapunta sa atin. Dami naman kasi lahok nun eh. Yun lang, pwede ka na mabusog. Yun lang kainin mo. Ito. Masarap siguro kung merong TV camera na makikita mo yung kung paano gumagalaw yung utak ni Efren habang iniisip niya kung ano pwede niyang gawin dito. Yeah, that would probably be the same case for chess players, no? Yung mga grandmasters. Oh, this nice shot. This is a nice shot. Again! Wow! Eksakto yung calculation. Pinakis niya rin sa 7 para pumasok sa side. Sumablay, cover pa rin. Pumasok. Hindi ibenta. Ito, tinan nyo. Patatamaan niya. Talagang pinatamaan niya rin sa 7. Bago, Jolens. Cool to finish. Sinisilip niya mabuti yung lusot ng dos na hindi tumama sa 4 dito. Pag tumama yan, hindi na papasok yan. So, kailangan ang pocketing niyan. Exactly. Ayun, yung 3 ang susunod. Nandun sa may gilid. Sarap ng amoy na yun. Parang chicken. Pagka ganito, hindi pa tayo nananakalian, Dr. J. Munti ka nung kainin yung script dito kanina. Palit ng tako si Efren.
Well, kasi ito mas may pwersa na eh. Yung patatakbuhin mo na ng konti. Ito kanina pabagsak-bagsak yung ginagawa niya rin eh. Yan, dahil ngayon tatakbo na yung white ball eh. Five ball to the corner. Yan ang nakipagkilala sa akin doon eh. Ba? Sino? Lalaki. Lala ko naman. May ano yun, lalaki pala. Yung mga estudyante. Saturday naman ngayon eh, partner. Walang pasok. Well, nabuhayan talaga yung tira ni Efren. And he's taking advantage of it. He has learned his lesson from the past where he lost the championship because I think he took the opponent for granted. May overconfidence. Yung tingin niya nanalo na siya. So, tapos hindi na siya pinabalik. Hindi na siya nakapunta sa mesa. No? At saka, nakabalik man siya, wala eh. Walang ibig sabihin yung pagbalik niya na yun. Ito, hindi na naman niya nagustuhan, no? Dahil masyadong kargado. Pero may pasok pa rin yan. Yan, that's where he wanted the white ball. Hindi na dapat nakakargahan yun eh. Sabi niya, anong nangyari doon? Mali yata tumbok ko ron. Pero may pasok pa rin yun eh. The way I see it from this angle of the table, no, sa side pocket yung 8. And yung view naman doon sa kabila. Ang dami kasi sa inyong nervyoso, sabi ni Efren. Sometimes, alam mo, pero yan eh, kumbaga sabi ni Efren eh, teka, sabi yata kayong tahimik, paingayin ko kaya. Para kayong quiet please dyan. That's it. 8-2 mga kaibigan. Ay, medyo umaarya ng gusto itong si Efren Bata Reyes. Hindi makakita ng puwang itong si Johnny Archer. At magbabalik po itong semi-final round match na ito sa ating US versus Philippines International 9-Ball Challenge right after these. Panoorin nyo naman itong tiran to ni Efren Bata Reyes. Nagkagulo na naman dito sa Metropolis mga kaibigan dito sa ginawa niya ito. Tagal niya iniisip ito pagkatapos ito ginawa. Exactly. And that's when he took the 10th rack of this match. Bali lamang po siya 8-2. Nakita niyo naman ang reaksyon ng mga tao rito. And the cheers that met that shot was certainly deafening. Well, the magician at work here. No? Yan ang nangyayari sa atin. And slowly but surely, he's creeping into the finals. He just needs 5 more wins. Race to 13 po tayo. Kung hindi nyo pa nalalaman, nasa semis na tayo eh. Yung elimination natin, race to 11, ito race to 13. He's been having some difficulty pocketing balls off the break. Well, okay lang sa kanya yun dahil nakikita niya si Johnny hindi nakakaubos ng bola. And if you notice, all of these one balls are going to the left side of the table. Tapos dikit-dikit doon. Parang hindi pang ubos ang kalat ng bola. That will be a safety here by Johnny. Sige nga, ulitin mo mga ginagawa mo. Well, matagal-tagal na rin naglalaban yan, ano? Si Efren, si Johnny. Well, itong apat na ito. In the course of their campaigns all over the world, siyempre sila pinakamagagaling. Magkikita at magkikita sila eh. Somewhere along the line, somewhere in the semifinals, somewhere in the quarters or in the championship. He wants the white ball to stay in that area o bumaba lang doon sa may numero 2. Kita mo, bababa sa numero 2. Yun ang sinusukat niya kanina ron eh. Tapos tinago pa. Yan, sinusukat niya ron. Madaling patamain yun eh. Now, si Johnny is not gonna be worried about, well, he should not worry about fouling dahil walang ubos yung lagay ng bola. Kahit ma-ball in hand, halos walang pasok yung uno na yun eh. Of course, ang problema niya, baka i-safety ulit ni Efren.
3 fouls, I think, in a game means Tama. talo ka na. Oo, natanong kay Rolly ang Ah, kahapon. Yan ang alam ko sa mga rules ng 9 ball. Parang kita pala. Manipis pero kita. Safety rin sa likod ng dos. Sa likod. Okay. Okay. Kadikit oh. Kaya tinitingnan ni Mike Lebron kung di gagalaw yan. Ba't ko naman pagagalawin? Sabi niya. Di bad shot yun. Ano naman? Ito, tago na naman ito mangyayari dito. Yung white ball will be behind 8 and 6. Tatago. Tago yan. Ayan. Tago na yan. Tinatawag na hidden agenda. Uso ngayon yan. Walang madaling tira para kay Johnny Archer dito sa, the last few times that he has come to the table, Dr. J, medyo pigang-pigang galing niya. Well, there is a difference of $7,000. At least. Maybe 17. Times 50. Times 50. It's either 350. Equals plenty. Tsaka for Efren, he needs to regain a little of the lost stature. No? He's not been winning lately. 17 place lang siya sa Japan. No? All is forgiven pag nanalo ka rito. Yun lang mga tira niyang mga magic kahapon at ngayon eh. Parang yung mga tao rito, sige, matalo ko na. Kung gusto mo, nakita na namin yung gusto namin makita. Pero siyempre, iba yung mananalo. Pag nanalo, mas lalo matindi. Tagal pinag-isipan ni Johnny ito. Ang hirap patamain ito sa posisyon eh. Pero nung una, nakapatong pa yung you have to use the bridge o nakapatong ng kamay mo tapos gagamit ka ng cushions. Yung banda para mo pa mapatamaan yung dos, mahirap gawain yun. Layo pa. Wala ka, halos yan, with the bridge, wala ka pang control. Nananwerte ka na lang, nabas kinatamaan mo, hindi mabenta. Baka yung budget na nga niya na ba, itulak na lang yun. Ang hirap patamain yan eh. Mahirap patamain yan. With the use of a bridge, it's very, very hard to control. We can only commiserate with Johnny Archer with the string of seemingly bad luck that has hounded them, especially the past 2 days. Yain mo sa pansol, pare. Hot springs. Total, yung mga ano mo, kailangan ng konting mainit na tubig eh. Wala, okay na yan. Sa ungpin lang ako nagpupunta, okay na ako eh. Pero maganda yung natural, pare. Mainit na tubig. Sumo, 36 holes tayo bukas eh. Hindi ko na kaya yun. Tsaka may laro tayo bukas. Makabawi ka na, makabawi. Montik na naman. Hindi pwede yung montik dito. Walang palakpakan doon sa montik. Walang puntos yun. Parang dito sa 9 ball, hindi rin pwede montik dito. Ikwento mo na ikwento, wala pa makikinig sa'yo. Tapos na eh. Efren Bata Reyes is leading the match 8-2, 8 racks to 2 in a race to 13. Namumuro na naman siya rito. Nala siya magkukumpiyansa dun sa ito medyo mabigat na preparasyon na naman ito. Yung tanda mo yung corner pocket niya, naiilang siya dyan. Dalawang silip. Yung magkatapat na yan, yung parehong kanan. Kita mo parang may ayuda pa. Mga body English. Ibig sabihin ka, may konting takot ka dun eh. Itong isa ito. Yan pa yung isa na ilang beses na siyang binulagaan yan. Pero dito, okay. Kumusta sila, Vic?
Vic Soto. Tsaka Joey. Ayos yan. Sila Oli yung tao ko. Bulaga kasi nabanggit mo, nabulaga rin ako. Ito. Matinding ratsada ito, paring Andy. Nung racks 3 to 6, 4 na sunod-sunod. Sumingit ng isa si Archer sa rack 7. Tapos 4 na sunod-sunod na naman. Maganda regla yan. Maganda regla. Ano ba na 1-4-1? Pwede na. Ito naman na itong Race to 13 po ito mga kaibigan. 9-2 is the count. Yo, umanto yun sa side. Again, yung uno nandoon parati. May kakampit talaga ito si Efren. May mga bodyguards na, may backup pa. Tama. Dami. May bodyguard, may backup. Yung 3 at 9, tumutulong. Ando, nakaharang. Natawa yung mama katabi ko, backup daw. Nagmamaneho ng lead career. Sabi nga natin, ito si Johnny, walang madaling tira. Dahil lahat hindi pa nga nakakita ng parang buong mesa ito. No? Tagal na. He will shoot a push here. This is a push. Papalayuin yung white ball. Pinapasok na yan. Pinapasok na. So wala na yung counted na yun. Iwan na yun doon. Sisilip-silip ni Efren yung 9 ha. Gamuha ko ng konting gano'n ha. Patamis-tamis yan ha. Ito, ng mga tao rito. Matamis yan. Diyan eh. Pero alam naman natin si Efren, hindi susugal yan, kundi talagang kumbaga kaya. Malaki ang pag-asa. Yung percentage mas mataas. Iba naman ang tinitingnan niya rito. Well, yan. If you try mo ng malakas yung uno, iikot doon yun, no? Tapos pupunta sa area ng 5 and 6 ball yung uno. Isa yun. Sa kabila sa taas. Yung white ball, pwede mo pasunod para doon sa 9 and 3 yan. Yung mga options na titignan niya. Kung ka-counter safety siya. Kung magsa-safety siya. Simple shot. Pero yung madaling patamain yan eh. Yan simple yan, pero madaling patamain. No? Saka may pasok yan eh. Siguro sabi naman ni Efren, sa tinutumbok dito si Johnny, mukhang mahirap na para sa kanya. Pero may pasok yan. Dito, no? Babandahin lang. There are 2 bandas. One through the una banda or one direct hit. So yan, susukatin mo lang. Once sa patamaan yan, madaliin yung patamaan yan. Pero may pasok yan. I don't think Efren wanted to give him that. There are 2 ways of papasok ito. Yung sa una banda, yung sa direct hit. Yan, direct hit na nangyari. Jerky na ang tira ni Johnny. Hindi na Johnny smooth, Archer. Hindi smooth. It's jerky shot. Wala nang follow through. Di ba bigla-bigla na. Ito ko, pahirapin pa ni Efren ito. Placing niya ulit ito. Imbis na tirahin doon. I remember he did not shoot this shot in that World Ball Championship. Panira na ito eh. Noon, tinacing niya ito. Natalo pa siya noon kay Davis. Tinira niya ang length of the table yan. Parang yung uno. Tapos yung white ball, itinago niya in the area of the 3 and the 9. No? That's something. Pero panira na talaga noon. He should have shot this, I thought, against Steve Davis. Doon siya natalo. He had a good lead. No? Siguro sabi niya, naalala ko ito. Naalala mo pa ba yun? Sabi sa akin gano'n. Wala nang takot si Efren. Yun ang sinasabi natin noon, no? Di ba, na pagka ganyan ng, lalo na ganyan ng ginagalaw ng kalaban,
Medyo... Siya na ang takot sa iyo eh. Oo. Kumbaga, kung ano nababawas sa kumpiyansa doon sa kalaban, ay dadagdag naman sa'yo. Ganun ang nangyayari dito kay Efren ngayon. Siguro power steering ang kotse to. Walang kahirap-hirap yan. Yan, sasaltikin niya ulit yan. Yan. Natural shot. Bring the ball down for the 8 to the side pocket. Tapos stop ball, 9 to the corner pocket. Parang ganun lang kasimple yan, eh, no? Para kay Efren, eh. Ball. Okay. It is now an 8-game lead by Efren Bata Reyes over Johnny Archer. 10-2 ang ating score in the race to 13. We'll be right back. Ito po ang Metropolis Mall, Metropolis Star dito sa Alabang, Muntinlupa City. Suking-suki po tayo rito. Malamig dito lalo na ngayon, tumulan. Eto, medyo may mga latecomers tayo, Dr. J. Kaya nakahawak na sa kisame ito mga ito dahil they have had to look for or be creative in looking for a spot para makapanood. Ito, yung kanilang idol na si Efren Bata Reyes, hinahagupit itong si Johnny Archer. Lalo na siguro mamayang gabi. Pag kasali si Efren sa championship. Kahit sino makalaban niya, kung basta't pumasok siya. Which is the most likely situation. Ito. Pwede nang kailangan magpakita ng konting gilas naman ito si Johnny. The past few breaks, Dr. J, wala pumapasok para kay Efren Bata Reyes. Ang problema, wala namang benta. Oo, at saka si Johnny Archer has not really been able to rise to the occasion. Yan. Dito, tingnan natin. Tama sa 8. Yan. Tama sa 6 pala. Actually, tingin ko dito itim na naman yan. Okay. Dito, tignan natin para baka sakali mabuhayan si Johnny Archer. Titignan niya kung lusot yung numero 13. Kung hindi, yung 8. Kakarambulain niya yung 8. Kung hindi lusot yung 3, hindi natin kailangan silipin natin para makakita natin. Kundi, karambola 8 yan. 3 to the corner pocket later on. Karambola na yan. 3 to the corner pocket na. Gandang preparasyon yan. Good chance to finish these balls. Siguro nasa isip ni Johnny Archer, just give me one good rack and we'll take it from there. Bumuka pa Buti pumasok. Okay. Ito yung unang beses after a long time that we've seen Johnny move so freely and so smoothly around the table. Dahil paminsan-minsan pa isa-isang tira niya hindi nakakasunod Lakas na naman ng konti. Medyo napalo. You can see yung confidence kaya napalakas ng konti. Medyo napalo niya ng konti yung mesa ron. Good shot. Ganun pa man, he will pick up a rack here. At ito po, 10-3 ang ating score. Nasunod-sunuran siya ng 5 ni Bata. Before Johnny was able to answer back. Race to 13 po ito. Hindi pa tapos ito. Yeah. But yung sinasabi natin, Johnny has to start somewhere and build on that particular rack. And that win
Para naman mabigyan niya ng pagkakataon ng sarili niya. Yeah, he has not won 2 games in a row. Oo. So, Wala, isa-isa, 1-1-4-1-5-1 eh. Diba? Yan po, regla. Tingnan natin kung kaya niyang manalo ng 2 dikit. Okay, the break by Johnny. Wala rin. Cover pa. Gonna be a push here by Efren. Pero you have also to look at that 1 and 9. Alalahanin po ninyo, ito pa lang ang una nating semi-final round match. Susundan po ito nung sagupaan naman ni Earl Strickland of the United States and our very own Francisco Django Bustamante. Kung sino mananalo ron at kung sino mananalo rito sa labang ito, yun po ang magtatagpo sa finals ngayong gabi. 7 o'clock po live dito sa Metropolis, pero sa TV, ang airing po niyan ay 10 o'clock tonight. Alas 10 ng gabi ang airing. Push by Efren. Making sure na may konting kita. Takawin mo konti si Johnny o kung ibalik man sa akin, may kita. Ano sinasabi ni Rolly, pagka binigyan ka ng push ni Efren, mabuti pa tirahin mo na. Mas delikado ka pagka binalik mo sa kanya, malamang may gawing milagro yan. Score standing at 10-3 in favor of Efren Bata Reyes. Race to 13 po tayo. Another safety by Efren. Pinadikit pa sa 6 yung pamato. Bola yung mano. Burnout shot. Foul ball by Johnny Archer. Tumahimik na naman mga kaibigan ng libo-libo mga tao na narito sa Metropolis Mall. Mamaya po kung gusto nyo pumasyal, alas 7 yung umpisa ng ating finals. Hindi pa natin alam kung sino maglalaban. Ang maglalaban po yung mananalo rito sa labang ito. Tapos yung mananalo naman ito sa laban ni Earl Strickland at ni Django Bustamante. Dito sa labang ito, malaki lamang ni Efren. 10-3. Pero at race to 13 dito. 3 na lang ang kailangan niya para maging unang finalist. Actually, pinanonood po ninyo ito on a slightly delayed basis. By about 1 or 2 hours delay. Pero same day din po. Nag-umpisa po kami rito ng alas 12 ng tanghali para dito sa match na ito. Sobra isang oras na po ang nakalipas mula nang inumpisahan itong labang ito. Si Efren is looking at the problem of the 6 and the 7. Magkadikit yan eh. Or he can look at 6 to 9 later on. Yun na lang ang titignan niya. 3, 4, 5 parang hindi mahihirap na tira yan. Yung 6 pwedeng kombinasyonin kung mapepera siya ng uy, gulat yun. Sinasabi mo nga, kung makakukombinasyon niya yung 6 tsaka sa 9, that eliminates the problem of the 6 and 7. Or here, partner, he has an opportunity to break that 6 and 7. If you look at the table right now, tignan natin sa telestrator yan. Ito yung numero 5. Papapasukin mo yan sa dulo. Tapos yung white ball, pwede mo i-break yan 6 and 7 because that's the path. Yun na nga. Pero yan, or na 6 is now perfect for the corner pocket. That's a perfect shot.
Parang ilinagay ng kamay niya ron yung white ball. Daya yun, ah. Nilagay ng kamay. Pwede ba yun? May cue ito, ah. Ginagaling si Efren. At si Johnny Archer, talagang napapatungangan lang. Pati si Earl Strickland, tinitignan ni Earl yung tumbok ni Efren. Ito medyo mag-iisip pa. This deserves a second look. The angle is not good. Pinagagapang mo yung 8 to the corner pocket. Kulang eh. Konti pa. Sabi niya, it would have been perfect. Masyadong malamig ang pagkatira niya doon sa 7. Okay. Two games away from wrapping up the semi-final round match against Johnny Archer. That's Efren Bata Reyes leading the match 11 racks to 3. We'll be right back. Okay, sabi nga natin Pasko na dito sa Metropolis Mall at sana sa inyo rin at sana naman maging maligaya ang ating Pasko. Dito po sa ating torneo, hindi natin masabi pa kung sino talaga ang magkakaroon ng very Merry Christmas. Although lahat ito assured naman ng kahit paano may mauwing $3,000 lang. Yung dalawang matatalo ngayon sa semifinals lang. Lang. $3,000 times 50. Plenty pa rin. Efren Bata Reyes pockets the 7 at the corner, the 5. Okay. Magandang kalat na bola. One of the rare times na nakakuha siya ng magandang break for himself. Problema, walang pasok yung uno. Kita pero walang pasok. 169 is on the same rail there. 11-3 po ang ating score. Efren Bata Reyes just 2 racks away from picking up the first final slot in the San Miguel Beer Philippines versus U.S. International 9-Ball Challenge. Yan, push ang tinawag ni Efren. Susunod po rito, maglalaban si Earl Strickland at si Django Bustamante. Tinalo ni Django yan, pare, noong unang laban nila. Si Strickland? 11-9. Oo, tama. Nakabalik lang yung si Strickland. Tinalo niya si Efren. Tapos kahapon naman, tinalo niya si Johnny Archer. Sinoli binalik kay Efren yung sitwasyon. Mali yun, sabi mo, hindi ba? Yun ang sabi ni Rolly kahapon. Don't do that. Oo. Dahil yun, pinatunayan ni Efren yun, twice in this particular tournament. Yung una kay Johnny, eto naman. At saka nung pangalawa kay Earl Strickland. Eto, ngingiti-ngiti si Efren. Ba't kaya? May pasok sa side yan Pag duduplitihin niya yung uno na yan. Baka kumis lang sa 4, siniso 4. Ayun, sa dulo naman. Exhibition, Scratch na. So that brings up Johnny Archer. Ito, madali na ito. Pero lang 6. Madali na ito. Alam mo, may kinukwento sa amin si Rolly kahapon. Meron daw laban nung kagalingan itong si Johnny Archer. Si Archer tsaka si Django. 13, race to 13. Tinuloy-tuloy ni Archer na hindi nakahawak ng tako si Django. Ganon? Ganong kagaling ito.
Hindi rin nakapunta sa mesa si Django. Pero dito, sabi nga natin, mukhang wala sa rhythm, ano? Hindi niya makakuha yung rhythm niya. Pasulpot-sulpot yung galing niya rito eh. Hindi consistent, ano? Pasulpot. At saka yung, alam mo, may konting luck rin yan sa break, no? So, siyempre, positioning ng bola. Katulad niya, nanalo naman siya. Kaya ito, 11-4 ang ating score, mga kaibigan. Pero malaki-laki ang binubuno ni Johnny Archer dito. Pero sinasabi nga natin, you gotta start somewhere. At, well, so far, hindi pa nakakakita ng magandang ratsyada itong si Archer. As a matter of fact, sabi mo nga, hindi pa siya nakakapanalo ng dalawang sunod. That's right. Oo. There's always a first time, no? Yun. Pero, again, it would depend very much on his break here. Kung may pumasok at mabebenta yung susunod na titirahin. Yan, alalahanin niyo merong break box, oh. Yung 8 inches from the rail, no? From the rail, from the left and from the right. Ayaw pumasok. Ayun, meron. Wala pa rin. Ayaw. Wala eh. Walang swerte eh. So, si Efren ngayon ang nasa mesa. He's only 2 racks away, as we said, from wrapping this one up. First semi-final round match here in the San Miguel Beer, RP versus US International 9-Ball Challenge. Ang inyo po mga lingkod, Ed Pixon po lamang, kasama si Dr. J. Andy Howe para sa Viva Vintage Television. Efren Bata Reyes at the table. Too soft. Too soft ang preparasyon niya eh. Masamang angle ang nakuha niya. It's great preparation sana if he pocket that 3 ball. Dahil yung 4 nandiyan na. Mahina ang preparasyon niya from 2 to 3. It's a good opportunity for Johnny to pick up a win here. His only problem right now is the 6 ball. He's looking at the 6 ball right now. What preparation will I do to go to the 5 so that I can bring that white ball back to the 6 later on? If he gets that 6, game over na yan, halos. C5 to the side pocket, and you'll see the white ball go around. Exactly 3 cushion. Should be a 3 cushion preparation. 1, 2. Pwede na yan. Hindi ka na pwede masyadong umangal dyan. Ito naman pala. Binigyan ka na rin ng magandang tira niyan. Kung di tumama yun, bababa pa yun. Di mas madali. No? Pero pwede na yan. Kung ikaw may kumpiyansa sa sarili mo, hindi mahirap na tira yan sa kanila. Placing ang ginawa niya. He really does not feel he wants to take any chances at pocketing a ball. Hindi niya pininahan yun. Confidence just not there yet, or it's not there at all para kay Johnny Archer dito sa tournament na ito. Kahapon he gave it a good go against Earl Strickland, but Lady Luck just refused to smile upon Johnny Archer. Kaya sinasabi nga nila, kung magaling ka, sumusunod na yung swerte. About $5,000 pala yung
yung dalawang semi-finalists. Malas, lalo naging malas. Oo, kawawa naman pala ito. Alam ko, 53 lang noong una. 5 pala, dami. Malas. 40,000 lahat dollars ang prize money natin. 20,000 sa first prize, 10,000 sa runner-up. Pagkatapos yung hindi mananalo, tig for $5,000 lang. American dollars po yan. Ay, nako. Oh, great preparation. 2 in a row for Johnny Archer. First time ito. Dito sa laro nito na nakadalawang sunod si Johnny Archer. Pero sinasabi nga natin, you gotta start somewhere. Took racks in 13 and 14 for Johnny Archer to be able to win 2 racks in a row. We'll have more of this. Your San Miguel Beer U.S. Philippines International 9-Ball Challenge from Alabang, Muntinlupa right after some reminders. Bili na, pare. Pwede tumawad. Ano yan, pare? Tiyangge, dito lang yan sa ground floor. Maraming tiyangge, flea market. Oo. Yan ang maganda dyan, pwede tumawad. Okay. Eto, hindi na pwede tawaran, mga kaibigan. 11-5 ang score. Lamang po si Efren Bata Reyes over Johnny Archer in a race to 13 sa ating semi-final round. Etong nung huli pong rack, yun lang ang unang pagkakataon na nakadalawang sunod. Etong si Johnny Archer dito sa labang ito. Tingnan natin kung mabubuhayan ang kanya. Dugo. Kailangan na, pare. Pero hirap siya sa break eh. Oo. Siyempre, nung natalo kay Strickland niya, maraming pumapasok sa break ni Strickland, you know? Oo. Dito, wala. Ano naman? Sinabi nga ni Rolly, medyo talaga mahirap pumrek dito dahil meron nga break box. May limitasyon eh. Yung paglagay mo sa pamato sa bandang kaliwa at kanan, hindi mo pwedeng sobra-sobra sa kaliwa, sobra-sobra sa kanan. May linya yan. At saka hindi doon talaga nagbe-break si Johnny. Correct. Mahilig siya sa almost near the rails. Get a lot of puwersa. At saka yung angulo para yung mga corner balls nga, no? Mas madaling pumasok doon sa corner pockets. Dito naman, si Efren Bata Reyes sizing up the situation. Okay lang ba yun? Yes. Okay lang ba sa inyo yun? Tanggap na natin. Okay na lang. Pasok pa yun doon sa corner pocket ngayon. Three to the side pocket now. Or corner, depende sa anong gusto niya. Pero sa anong gusto niya preparasyon for the 4 ball after the 3. Dito sa 9-ball, Dr. Jake, bihasa ka sa karambola katulad ni Efren. Malaking advantage din, no? It's an advantage. Because first of all, there are less balls on the table than the ordinary rotation that people play, no? The 15 balls. 15 balls, yung mga patama-tama mo, madali na makapreparasyon na madali. Nasusukat mo yun, no? When there are more tables, syempre, mas mahirap yun. There are more balls on the table. Mahirap yun. Dahil mong dadaanan. Kailangan masakli parati. The object ball now is the 6. Hindi na siguro pakakawalan itong game na ito dahil this will only leave him one more game from entering the finals. Nakikita niya nag-gain ng konting momentum si Johnny. Matalo ka pa rin dito, that will be 3-game winning streak. Mamaya, hindi mo na maawat yun. Yung ratsyada, mahirap pigilin talaga yan. When a team or a player is hot, they're hot, you know.
Sinasabi lang, when you're hot, you're hot. When you're not, you're not. Yung aking kaibigan, si Manolo Inigo. Diba? Si Don Oo. Manolo, nandito pala. Kaibigan natin yan, taga-inquirer. Manolo, former editor. Inquirer. Ngayon, manunulat na lang. Medyo semi-retired na. Long service to the journalistic World. industry. Big supporter yan ng billiards. Samantala, Efren Bata Reyes, now just one rack away. Ito, puro. Malaking puro ito. Para kay Efren Bata Reyes. Todo na ito. Todo mo na ito. Birang hindi mag-double win si Efren. All in. Well, so far, no, sinabi nga natin, hirap na makaporma itong si Johnny Archer. And Efren Bata Reyes, should he conclude this match in this particular rack, medyo makakapag-relax ng konti. Dahil mamaya pa yung, yung finals Makakalaban niya yung mananalo po sa laban ni Earl Strickland at ni Django Bustamante. Pwede siya matulog sa taas, pare. Saan dyan? Ano ba yan? Sa Chubibo? Baka may spa dyan, hindi may kama dyan. Pahinga ka muna dyan. Tingnan natin kung meron dyan. Ito puro. But, ayun, talagang may angel na kasama. Kita. So, may pasok. So, ito, kumbaga, last ditch attempt ito ni Johnny Archer. Johnny He has to win Archer. 8 straight games. No room for mistakes anymore at this stage of the match. Good shot. Tingnan natin, tatama. Sa dos, maganda. Okay yan. Okay. Yan. Beauty. Tignan natin kung he can make a game out of this. Beauty. Okay. So far, so good. 4 ball to the corner. Bring me the ball back a little bit. Nasa gitna yung so may butas doon sa side pocket yung 5. Shouldn't be too much of a problem there. Halos straight ball pa nga. Ayan lang yung 6. Tumikit pa ng konti. Push that white ball for the 7. And tumikit pa ng konti. Nailang rin yata kay Jerry, yung cameraman natin. 7 to the side pocket now. Iikot yung white ball niya. Nakakita mo naman. So, okay, medyo magkakaroon pa rin ng new lease on life itong si Johnny Archer. Unless he misses this one. Hindi na siguro, yan. So, it is now 12-7. Teka, tama ba? 12-6. 12-6. Bakit 12-6 lang ito? Ayan, 12-6. Para kay Efren Bata Reyes in a race to 13. We'll be back after some reminders. This sports special is presented to you by... Into rack number... Efren Reyes carefully considering his options here. Titiyan mo si Efren habang when he is concentrated on the table. Talagang matindi. Matindi ang concentration pag tinitingnan mo mukha niya. Kaya sinasabi lang parang napakadali lang naman ginagawa niya. Yung mental tension at pressure, nakakapagod yan. Malaking stress yan. Stress is not good. It's a killer. Oo. So you also must enjoy your game. This is a push. Importante, ngingiti-ngiti ka paminsan-minsan.
Tawa ka. Yan, katulad niya. Yan. Tapos na eh. Ginawa na niya yung kailangan Tsaka niya. binalik na sa kanya. Yan. Sabi niya. Tang out. Michael, ha? It's my Michael. Okay, ganyan din pala yung sinasabi ni Paring Barok. Kaibigan natin si Cesar Robustondo. Pag pumapat yun sa goal, pare, paniguro niya, habang pumapat siya, nagsasalita yun, that's my Michael. That's my Michael, ha? Dangerous situation again here for Efren. Medyo nagkakaroon ng buhay ito si Johnny Archer. Johnny is getting a lot of momentum here, believe me. Hindi na ma-ordinaryong player ito. Bueno, hindi choppy ito. Marunong maglaro ito. Tsaka gusto manalo dito sa Pilipinas. Medyo hindi pa siya sinuswerte dito eh. Ayun po pala isa natin hindi na nakikita gaano rito na madalas pumunta rito bumisita si Nick Warner. Yun yung kasama nila noong 1994. Yes, Jim Rempe, Kim Davenport, Nick Warner, itong si Johnny Archer. Si Earl Strickland po, first time niya dito sa Pilipinas. Napasaba ka agad sa ganitong klaseng tournament. Yeah, rumirimati na dito si Johnny. Ito magaganda na kalat. He's getting the breaks in the break. Either may pumapasok o kumukover. No? You can easily say, isang mali ka lang dyan sa break mo, patay ka na kay Efren. Kaso hindi naman nabibigyan ng magandang tira si Efren. Lalahanin po ninyo mga kaibigan. Puro na si Efren, no? Ako, nag-alangan. Dito. So he might have to use the bridge here. Although dikit yan. Hindi mahirap na pina sana yan. Pero sa angulo, might have to use the bridge. No choice. Inaabot sa kanya ngayon yung tririt. May sumakay pa doon sa tako niya. Baka malikot. Ganda. Yes. Ganda. Masama yun kung pumasok yung sa isang malas niya. Cover siya ito eh. Bigla. Ito, napaganda nga nangyari. So he's getting the breaks now. What he didn't get earlier, he's getting it right now. Combination 7 to the 9 na yan. Sa side pocket. Shortcut. Yan na, linagay na niya dun eh. Shortcut na yan. Ayan na, sinukat na. Shortcut. Pass your paper. 12-8 ang ating score. At medyo humahabol itong si Johnny Archer. Isa na lang sana kailangan ni Efren pero nakakahabol si Johnny Archer. We'll pause for some reminders. Here, RP versus US International 9-Ball Challenge mula po dito sa Metropolis Star sa Alabang, Muntinlupa. You're watching the slightly delayed telecast of the semi-final round match between Efren Bata Reyes of the Philippines and Johnny Archer of the United States of America. Magandang hapon po. Ito po naman si Ed Pixon. Kasama si Dr. J. Andy Howe para sa Viva Vintage Television, Puyat Sports at San Miguel Beer. Lumapit kanina, Dr. J. Ang laki ng laban ni 12-5 kanina. Apat na dikit na panalo na para kay Johnny Archer. And again, he's on the table. So, marami ng mga kababayan natin sumisigaw. Awat na. They don't want Efren to fail in his opportunity to enter the finals. Tama. May tira nga si Efren pero hindi rin benta eh. No? Kita mo naman. Ito parang kailangan gumamit na siya ng lahat ng nalalaman niya rito. Parang pinagtatrabaho si Efren doon sa kahuli-hulihan niyang kailangang panalo. It seems to be always that way, di ba pare? Talagang hindi naman ibibigay sa iyo ng on a silver platter. Mabang ka muna. Earn it. The old-fashioned way, Yes. Of making money. Hindi yung just an old-fashioned love song. Ikaw talaga. Hindi, katatapos ng anniversary mo. Ayos ba? Happy anniversary ba? Tali tayo. Nanood naman ang ating si Maring Erilyn. Tsaka yung mga anak ko. Basta kay Boss George. Oy, salamat kay Boss George tsaka si parang Tony Chu sa Red Bull na pinapadala sa atin dito. Medyo mahaba ang coverage natin dito. Kailangan natin ng konting
pampadagdag lakas. Lalo na ngayong araw, pare. Mahaba ito. Mamayang gabi tayo rito. Ito na, pumasok na tira ni Johnny. Hindi makatira ng maganda si Efren eh. Yung nang inaantay mo, maisang 20 kalat eh. Hindi nangyayari eh. That's right. Tsaka may buenas na siya ngayon. Hindi na nagko-cover ang mga bola. Oo, kanina parang sinasadyang itago sa kanya eh. Ayaw pakita sa kanya eh. And we have also a saying, what comes around, goes around. Goes around. What goes around, comes around. Whatever. Mhm. Parang gulong, ha? Gulong ng palad. Nagiging quiet tuloy ang mga tao rito. Oo, They dahil have no opportunity to cheer eh. no reason to celebrate. Although ang maganda naman dito, pag nananalo naman si Johnny Archer, pinapalakpakan naman siya. Appreciative crowd. Sport lang. Oo. Sport lang. Sport. Minsan, delikado yung sabihin na sport lang tayo. Ibig sabihin, away. Suntukan tayo. Sport lang ang laro. Alam mo talaga iba yung rumirimati ka, mas may adrenaline ka eh. Oo. Pangalawa, yung kalaban mo eh, tahimik. Tsaka yung bang naudlot eh. Naudlot yung kalaban eh. Ayun, medyo binaba na nga ni Efren yung tako niya eh. For this, For this round. nakakaintindi rin naman yan. Abay, kung sa lahat sa atin dito, palagay ko. Yun ang pinakamas na nakakaintindi, no? Ayan. At si Johnny Archer, hindi naman basta yung sinasabi na sa Amerikano, I will not roll over and die. Di ba? So, mga kaibigan, matinding right. Kanina pa natin hinihintay na rumatsyada to si Johnny Archer. Baka lain mo dito sa dulo. Oo. Kung kailan isa na lang ang kailangan ni Efren na panalo, doon pa siya nakuha. Oy, pare, baka mahulog ka. Ang masama niya, baka kami pa mahulugan mo. Saan ba yan? Doon. May malayo. Sige, wala ka dyan. Hindi naman. Hindi, malayo naman siya sa Malayo. Tsaka malayo siya sa railing. Ito pa isa, Talaga naman, ha? Sabi sa inyo, agahan nyo dating dito, eh. Hindi, mahirap pala niya. Kahit maaga kang dumating, nandiyan ka sa may railing. Nag-CR ka. Hindi mo pwede reserve yan. Mag-iwan ka ng panyo dyan. Hindi ba? Ano mo na lang, pigilin mo na lang. Sa sumabog yan. Kasakit ka ng bato. Parang tayo, nagpipigil tayo rito. Uno, wala. Kailan pa? Pare, baka mainip niya ni Efren, baka tirahin na niya yung tutunayin dyan mamaya. Yung dos nandun, nakaumang sa likod ng webe. Ano ba, pare? Pero yun, seryoso si Efren, ha? Dali mo, Efren, ginugutom na kami. Sabi ng mga ibang tao, ginugutom na kami. Ngayon lang siya nakatira ng 21. Sinisigawan na siya ng tao. Pero hindi niya titirahin ng 9, pare. I don't think he will do that. That's a risk. Pero na lang, gutom na rin to. He should not really. Hindi nga, Sa kilala ko sa kanya, he should not even think about it. Kung nasa butas na malapit yun, maybe kung straight ball, okay. He should not even think about it. Ruby, kamusta dyan? Shockley. Shockley yan. Yan Shockley. Yan sabing pag may tiyaga, may adobo. Ano naman naman? Nilagang baka. Hindi kasi flavor sa amin eh. Hindi na uso ngayon yun, Ryan. May adobo. Konting tahimik lang. Do not disturb the player's concentration. May iba kasi dito nag-uumpisa na sumigaw. Sabi nga ni Confucius,
Do not disturb driver while bus is in motion. Wala nang ganung sign ba? No? Hindi ka na sumasakay ng bus eh. Hindi. Jeep, nakakasakay pa rin tayo. Yeah. Ito na. Nahuli ko sakay ng bus, kasama ko si kasamang Atoy. Baha eh. Atoy ko. Hindi naman kami nagdala ng sasakyan. Nag-bus kami. Yun. Tawa lang pa yung kamayan pa kami sa mga tao ron. Ito, kakamayan na rin siguro si Efren. Dahil makukuha niya sa wakas, ano? Itong semi-final round match na ito. Pero hindi naging madali, mga kaibigan, para kay Efren. It had to take 20 racks for Efren to finally take his 13th win or 13th rack dito po sa labang ito. So 13-9, ayan. Pinapalakpakan din si Johnny Archer, who will leave the tournament without a single win. Pero matindi yung ginawa niya rito sa huli, Dr. J, no? Pinakaba niya lahat ng mga fans ni Efren dito. Okay. So, yan po ang ating score, 13-9 in favor of the winner, Efren Bata Reyes. He will go up against the winner of the Strickland Bustamante match, which will come your way right after some words from our sponsors.